So yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Grabe mga pre, itong ating pag-uusapan ngayon, wala pa po ito sa balita, no? Pero, nako, mauuna na po yung mga vloggers dito. Kasi, alam nyo naman, itong si Amy Marcos mga pre, grabe, yung akusasyon po dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero syempre, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, kasama ko yung ating kaibigan. Pakilala ka. Tawagin niyo lang po akong sponsor. Magandang gabi po sa lahat. Si sponsor. Oo. Sabi niyo walang walang nag-aano sa Pilipinas, walang nag-i-sponsor pero nandito si sponsor. Sponsor nga lang pangalan. Anyway, eto na seryoso po. Ito po ay video ni Larry Gadon. Ayan ito po. Medyo maliwanag. Okay. So, ito po ay ating bigyan ng opinion, reaction. Papakinggan po natin and then bigay po tayo ng reaction. 1 minute and kumbaga 2 minutes unang video po ito. Pakinggan po natin. Tapos bago tayo magbigay ng reaction. Okay. Kasi pangit po talaga yung ginawa nitong Amy Marcos na to kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Grabe yung kasamaan. Kadugo mo. 'Di ba? Ganyan ka magsalita. Mahirap kasi paglaway lang yung kapital. Dapat sabayan mo ng ebidensya. Kasi ako kung kadugo ko po, alam ko po yung mga galawan yan. At dapat may ebidensya. Kakadugo mo eh. Diba? Pero anyway, ito na. Pakinggan po natin. Panoorin po natin. Siraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo. Ha? Nang magtumakbo kang Vice President kay Sara, nasaan ang lohika mo, nasaan ang iyong isip na punta? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tama. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat inukondisyon yung isip ng mga Pilipino dahil takot na takot kayo. Mind conditioning yun. Takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Tama. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kesa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala sabog-sabog lahat. Kaya Amy, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Anyway, mauna ka magbigay ng opinion. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig ngayon at makakita ng reaction lang po namin ito. Sama ng sinabi ni Amy dito. Kasi nakita ko yung kanina yung ano po ni Senator Amy. Hindi naman ako nag-aano sa kanya. Ano lang tayo dito, yung kumbaga reaction lang natin. So, yun pala. Bakit siya sinabi na ganun? Anyway, palitan tayo ng opinion. Tama ba na itong si Amy Marcos, sabihin niya nakadroga yung kapatid niya nang wala siyang nilalatag na ebidensya? Hindi kasi pwede yung uhusgahan mo yung tao base sa physical na anyo. Kasi may kasabihan nga po tayo, don't judge the book by its cover. Diba? Ikaw hindi kita pwedeng husgahan. Ako hindi mo ako pwedeng husgahan nang wala kang ebidensya. Ganun. Kayo ganun din. Diba? Pero sila po, hinuhusgahan nila yung Pangulo. Anyway, anong komento mo doon sa sinabi ni Attorney Larry Gadon na malapit na daw silang makulong? Anyway, bago mo sagutin yan, sinabi ni Rimulya, by December 16, lalabasan na ng warrant itong mga DDS senators. Okay? And then sabi rin ni PBBM, ganun din, December din. And then sinundan pa ni Larry Gadon. Okay, wala pa po ito sa media ha.
O sinundan ni Larry Gadon, takot na sila dahil sila ay makukulong na. So medyo konektado talaga. Oh, Ano reaction mo doon? Kahit, ayun, yung masasabi ko lang. Na una, kadugo mo talaga siya. Kasi Yun. pag sa politika talaga, ano lang yan, tawag na rotation. Isiraan mo yung isang tao dahil may self-interest ka na, kung nga tatakbo ka, Yan. or gusto mo lang talagang magkukuha ng atensyon o simpatiya ng mga tao sa paligid mo sa buong Pilipinas para sabihin inosente ka. Kasi may ibang tao nagsasalita against sa isang tao para malinis yung pangalan niya. Tapos sisiraan niya yung isang tao hanggat paniwalaan siya ng buong Pilipinas magisimpatiya upang siya naman yung iitataas. Matatabunan kung anong nagawa niyang kalokohan. Ganoon naman talaga ang politics. Wala tayong pinapanigan dito. Yung reaction lang talaga. Wala namang ano eh. Yung politics kasi dito sa Pilipinas sa Pilipinas, siraan. Siraan sila. Pero, tapos, pagdating ng panahon, magkakasama rin sila. Bilib ako sa administrasyon ngayon. Si PBBM nanira po ba? At may kasabihan nga tayo, ang mababaw na tubig, hindi maingay yun. Oo. Pero yung mababaw na tubig, maingay pala yun. Pero yung hindi mababaw na tubig, hindi maingay yun. Malalim. Kaya kung sino, malalim yun eh. Kaya kung sino ang quiet, hindi porket quiet siya, wala siyang alam. Kung hindi nagmamasid kung anong dapat niyang gawin. Kasi kailangan niyang i-hold kung anong dapat niyang sabihin na hindi makakasira sa buong paligid niya. At sa community, di ba? Community kasi yun eh. Kaya kung tayong mga Pilipino, sambayan ng Pilipino, kung ganun tayo, edi yung mindset natin ganun din, mababaw. Sa akin lang to, baka may mamatamaan. Hayaan mo, matamaan yung matamaan pero maganda yung sinabi mo, bilib ako sa'yo. Kasi dito, marami naman tayong bashers na naman. Real talk lang tayo. Kung naobserbahan nyo, pag ganun yung tao, sisiraan mo, kapatid mo pa. So anong purpose mo? Kung totoo man yun o hindi, kailangan mo ng ebidensya. Kung alam mo naman, tumpak. Kung alam mo naman yung nangyari, kahit anong ganyan, wala kang ebidensya, ang ibig sabihin nun, sinisiraan mo yung tao na yun. Ito, tama ka. Ito, alam ko yung ugali mo. Halimbawa, yung ugali mo, ano ka, babaero ka, or sabungero ka. Okay? Alam ko ugali mo. Ngayon, aakusahan kita sa speech ko, or sa statements ko, or sa social media, na ikaw sabungero, babaero, pero wala akong ebidensya. Pero totoo, paninira pa rin po yun. Paninira yun. Okay? Pero hindi natin sinasabing ganun nga si PBBM. Ang kailangan kasi ng Pilipino, mag-provide ka ng evidence. Ngayon nasaan? Wala. Anyway, ito na. Move tayo sa next video natin. Okay, panoorin din po natin. Ito ay nasa 3 minutes po. Panoorin natin at bigyan din natin ng reaction. Okay. Nakakadismaya itong ginagawa ni Senator Amy Marcos na ito na sinisira niya hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Ayun, diba? Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Na ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM. At yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos. Sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila. Noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy? Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Bakit?
kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa DPWH Naku! ay malapit May na raw bagman kumanta. pala, kaya pala Sa kumanta aking siya. pagkakaalam, sa mga media circle. Wait lang. Ulitin natin para may Merong bagman pala. Kaya pala, para matabunan yung kamalian na yon, sisiraan niya na lang, Kasi may isacrifice niya bagman yung siya. buong pamilya niya. May bagman eh. Pangalan ng buong pamilya nila. Kaya pala. So, masasama siya sa ipa-file na case. Oh, wait lang. Ano natin. Alam mo, dahil sa pag-iingay mo, maong katuloy ito yung Amy Marcos. Ituloy natin ha. Kasi may medyo nahiwagaan ako dito. Kaya pala ganun. O sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. O, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman dyan sa Bagman. DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman dyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung Contributor pala. Bawal si Diskaya. yun. Contributor. Bawal. Si hindi ka Diskaya. na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, Hindi na dapat pagbigyan. ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay Yes. ang Pilipinas. Kaya maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sinong pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo ba sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Aimee. Nasaan ang utak mo? Ito. Mauna akong magbigay ng reaction. Ito'y mabilisang reaction lang to eh. May bagman pala si Amy Marcos na malapit ng kumanta. At take note, hindi pa po ito lumabas sa media. Lalabas pa lang po. Nako. Kaya pala tinatabunan na agad ni Amy Marcos ng bangag-bangag na yan. Droga-droga na yan kuno. Na kahit wala naman siyang ebidensya. Kasi yung kanyang bagman, di umano ayon po kay Larry Gadon, malapit ng kumanta. Okay? Ito'y una ng pinasabog po ito ni Larry Gadon. Sinundan po natin. Wala pa po yung media. Okay? Pero abangan nyo. Bukas, susunod na araw, nasa media na yan. Okay? Kaya pala ganon. So, pamilya mo yan, sisiraan mo dahil lang sa mga ganon-ganon. May sangkot ka pala sa mga katiwalian. Tapos ngayon, hahanap ka ng kalukuhan, yung kalukuhan ng utak mo. Kumbaga, yung utak mo, pinapagana mo sa kalukuhan para manisi ka ng tao, para yung iyong sugat or di kaya baho, mapagtakpan. Pangit yun, men. Ikaw, ano reaction mo dun sa... Focus ka lang sa bagman. Yung pag-usapan natin yung bagman. Malapit na di umanong kumanta. Malapit nang kumanta pala yung bagman. Ako, ano lang to, reaction video natin to. Kaya pala, ganun. Pero kung sa akin, di mo talaga dapat siraan yung pangalan ng pamilya nyo, dungisan mo sa ganun. Isasabihin naman na, dinungisan na daw ni PBBM. Kikita niya naman ang presidente natin na ano. Bago pala yan, sponsor. Latagan mo muna ng Bible verse, yung kapatid sa kapatid dapat nagmamahalan. Ano lang natin to. Ano muna. Baka may mag-react eh. Ito lang muna. Kasi controversial to. Sige. Gano'n naman talaga. May magkapatid naman talaga. Kahit sa anak nga ni David, may black sheep, parang si Absalom. Hindi na natin gamitan ng Bible verse, gamitan na lang natin ng story. Story na lang, sige. Si Absalom ganun din eh. Ginamit niya yung kanyang pagkapogi para siraan din yung pangalan nila ni King David. Yan, dadating din yung panahon na yung ganong ugali, ano yung talaga ng Panginoon niya, ika-cut off talaga yun. Kaya kung ganyan, kung ano mang sinasabi mo sa kapatid mo, kung totoo man yun o hindi, alam mo na yung consequence nun. Alam nyo, ngayon lumabas na. Kasi kakanta yung bagman, so ibig sabihin, dahil naiipit na, yun, gagawa ng U-turn, kung sa ano pa, mag-U-turn. Gagawa ng paraan para yung simpatiya ng buong Pilipinas pupunta doon. Mind conditioning Inaano na may mga tricks kasi pag ganon tatatak mo sa utak ng tao. Ngayon sabi nga kung totoo man o hindi, kung ang kasinungalingan, sabi nga ni Adolf Hitler, paulit-ulit mong sasabihin yun,
paniniwalaan ka talaga ng tao. Kung totoo naman yun, mas maganda yun. Pero kung hindi totoo yun at wala kang ebidensya, dahil naiipit ka, dahil may kakanta na bagman, di umano. Oo. Yun na lumabas na. Ngayon, wala pa to sa media. Kaya pala bumanat. Ngayon to lumabas. Oy, sa mga vlogger pa lang to ha, nauna kay Larry Gadon. Tapos sumunod sa aming mga vlogger. Oh. Ngayon, pipick up naman to ng media. Media bukas, headline na to. Pero wala tayong inaano dito. Pantay lang tayo. Ang reaksyon ng namin dito, bakit ganun? Bakit ganun? Yung reaksyon niya sa kapatid niya, kapatid niya kadugo mo yun. Dapat nga protektahan mo yun. Kung masama namang ginagawa niya, di advisean mo, wag mo siyang ipahiya. Yes. Kasi yung kapatid mo, pag pinahiya mo, yung buong pangalan ng buong pamilya niyo, damay na ron. Damay. So, anong ibig mong sabihin? Kaya pala ibig sabihin, may sabihon pala yon. Well, gisadong bihon ganda na ng explanation mo, bilib ako. Grabe. Gisadong bihon walang pala. halong ano yun, bias yun. Pero bilib ako sa explanation ni sponsor. Anyway, last video na to, kay Larry Gadon pa rin. Panoorin po natin. At bigyan din natin ng counter reaction. Gusto niyong pag-resign ni si BBM? Ilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong ma-corner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong. Kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Kaya nagsisigawan kayo, ilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yung mga aligasyon niyo ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng mga tao ng napakarami for the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik na lumang tugtugin na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. So anyway, yun lang naman yung video ni Larry Gadon. Ayan, tama nga naman. Kung adik-adik lang yung pag-uusapan, lumang tugtugin na yan, lumang issue na yan, mahirap nang balik-balikan yan. Ang palagi lang nagre-recycle yan, which is yun yung mga mga Duterte, yung mga supporter nila, 'di ba? Pero wala na, immune na yung mga Pilipino sa ganyan. Kasi bakit po? Wala pong matibay na ebidensya na ilatag po sa publiko. Kasi kung totoo po yung pulburon video na yan, Amerika po mismo magre-react yan. Alam nyo naman, yung Amerika high-tech yan. Kung yung pulburon video na pinakita nyo, kung totoo yun, Amerika mismo susupalpalin ni Donald Trump yung ating administrasyon, Pangulo Pilipinas. Kasi si Donald Trump ay antay po yan sa mga bangag-bangag. Alam nyo naman yan, di ba? So, ayaw po ni Donald Trump. Yung fentanyl nga, ayaw niya eh. Oh, galit si Donald Trump sa nagpipintanil. Oh, si Digong yun, di ba? Oh, so yun po. Tapos ang reaction ko dyan. Anyway, anong reaction mo dun? Yun, kung ganun yung diversion nila para masiraan nila yung administrasyon, actually, ganun naman tayong Pilipino eh. Mahilig tayong maniwala kahit walang ebidensya. Yun tayo mga Pilipino. Mahilig tayo sa chismis, tapos ang chismis, may dagdag na yun hanggang sa dulo, iba na yung usapan doon. Kaya dapat maging open-minded tayo. Kaso, yun lahat hindi na. Ewan ko, kung ako pa lang nakapagsabi nito, palagi kong inuulit-ulit sa live ko to. Ewan ko kung naririnig nyo to sa ibang vlogger, pero ito ay sarili kong imbensyon, siguro. Ewan ko lang kung may nagsabi na nito, pero sabi ko, bago nyo iboto, ito medyo lalayo tayo ng kaunti, pero medyo connection, may connect pa rin eh. Kung iboboto nyo yung isang tao, huwag kayong tumingin sa pangako. Tingnan nyo kung anong nagawa. Kung nagawa niya maganda, iboto nyo. Pero kung titingin kayo sa pangako na 2,000 pababa ng kuryente, babayaran, napapako yan.
Kaya sinabi ko nga doon sa ano ko na kailangan ng buong Pilipinas talaga magkaisa. Kung kakalabanin na natin yung administrasyon, wala kukontrolin tayo ng ating sama ng loob, ating mga opinion na kahit walang ebidensya, sasabihin na lang natin pabara-bara. Kailangan may proof of evidence tayo. Kasi yung tao, nasisira ang pangalan, hindi lang sa ginawa nating salita o ginawa nating propaganda, kung hindi nasisira yung isang tao dahil napapaniwala natin ang buong sambayanan na ganun siya. Ayun. Pero alam mo yung salita, grabe makapanira yan. Kung talagang paninira yung intensyon mo, lalo na sa lumalabas sa bunganga ngayon ni Amy Marcos. Isang kidney na lang po. Tama po ba ako? Isang kidney na lang yung naka PBBM ngayon. Hindi na kaya magsigarilyo, mag-alak. Lalo na yung sinasabi niyong pinagbabawal na gamot na yan. Matapang yan eh. Isa na lang yung gumagana sa tao. Na Pero yun. sa medication niya siguro meron. Drugs yun kasi ang ibig sabihin natin, synthetic drugs yun Siyempre, kailangan niya yun para to survive. Hindi yung pagsabihan mo. What kind of drugs? Hindi natin antibiotics, mainly liver. Kaya nga may tinatawag na drugstore Kaya tinatawag na drugstore. Baka yun, addict sila sa mga antibiotics. May side effect. Normal yan sa tao. Pero yun, nag-iisa na lang yung, ibig ko sabihin. Nag-iisa na lang yung kidney niya. Hindi na siya pwedeng gumamit ng mga kung ano-ano pa dyan. Diba? Tapos paparatangan yung ganun. Okay? Si Digong, umamin. Pero si PBBM, ginawa nyo ng AI. Eto, paano kami maniniwala sa inyo kung si PBBM mismo, ginawa nyo ng AI video na siya ay gumagamit? Hindi totoong video yung pinakita nyo. Di ba? So, wala kayong maipakitang tamang video, di ba? Or ebidensya. Wala. Di ba? So, anyway, abangan na lang natin to sa balita bukas. Kasi mag-headline ito yung sinabi ni Sir Gadon. Mm-hmm. Okay, sa amin, nagre-react lang kami kung anong dapat. At kung ano naman yung sasaloobin namin. Pero hindi kami naninira ng tao. Hindi protektahan natin yung gobyerno. Kasi kung sino yung nakaupo, PBBM, protektahan natin yan. Kung sino nakaupo, respect natin. Tulad din dati, nung iba yung nakaupo, ibang admin, di protektahan din natin. Kasi government yun Yes. Sila yung nagpapatakbo ng bansa natin. Tama. Medyo dapat may respect din tayo. Sabihin nyo pa na paano natin respeto, ganito, ganyan. Tayo bang Pilipino? Sino bang presidente yung naging nagustuhan natin, yung nagustuhan natin? Di ba wala? Kaya dapat, maging submissive din tayo kasi nilagayan yun sila. Ako may nagustuhan ako. Unang-una, kung ikaw anti lahat ng presidente nagkakamali yan. Oo. Meron tayong magugustuhan sa kanila, merong hindi. Pero ang nagustuhan ko yung yung taong tahimik lang, hindi naninira. Hindi ko na i-mention, alam nyo na yan kung sino yan. Kung may utak kayo, alam nyo na yan. Kaya sabi nga, the more you speak, the more you make mistakes. Itinalaga sila ng Diyos. So dapat, respetuhin natin. respeto tayo. Kahit parang sa simbahan din. Oo. Sa simbahan, kung pastor man siya o pare, hindi naman siya perfect. Anong gagawin mo dyan na yan siya. Siya na yung accountable nun. Kung totoo yung sinasabi nila Yes. sa kanya, siya na ang accountable nun, siya na, hindi na tayo. Huwag na tayong magusga kasi nalalo na nating nadadagdagan yung stress Yes. ng Pilipinas. Kung tao lang yung Pilipinas, stress na sa atin. Kaya ang gagawin na lang natin. Tandaan nyo, yung galit ng Diyos, ibinuhos niya sa Pilipinas, buong Pilipinas. Yung Kaya sabi nga ng lindol, bagyo, baha. Sabi nga ng iba, yung iba namang tao na yun daw ipinakita ng Diyos sa panahon ni BBM na nabulgar daw lahat. Pero kung ating susuriin, mas maganda nga yung nabulgar ngayon kaysa dati. Kung dati siguro wala nang eleksyon. Kaya ngayon, wala namang naibulgar dati. Secret nga eh. Kaya ngayon kawawa talaga yung admin ngayon kasi siya sa kanya na time na bulgar ang lahat ng corruption, quits na yung dati na nakaupo. Yung mga dating okay lang. Aminin ko naman. Okay lang. Weak leader naman si PBBM. At least, dahil sa pagiging weak leader niya, napakulong si Digong, si Kibuloy, si Bato, nagkawaran. At yung iba pang senador mga DDS, mawawaran din sa December yata. Okay lang yun. Sige, weak leader na si PBBM. Anyway, paalam na tayo. Sige, magandang gabi po sa lahat. At mag-ingat po tayo.
lahat, kung ano man yung mga opinion natin, kanya-kanya tayong opinion. Wag lang tayong magmura, wag tayong magsiraan. Hindi, magmumura ako, pero ito hindi nagmumura to. Pastor to. Hindi, sa akin, wala akong pinapanigan. Yeah. Yung, kailangan, lang tayo, neutral. Baka, yung laming basher, marami na akong natanggap na banta, kaya pinababayaan ko lang. Ano to, pastor to, pero mas mapalad yung pinagbabantaan ka. Di ba? Kumpara sa ikaw yung nagbabanta, ikaw yung nagkakasala. Okay lang yun. Oo. No problema. So, maraming salamat. Like, share, subscribe mga pre. Kita-kits po bukas sa live ko. God bless sa lahat. Minsan, imbitahan ko to si sponsor sa akin live. Para naman makilala nyo. Ayan. So, maraming salamat po. Ingat.